Ang aralin natin ngayon mga kapatid ay mainit-init pa. Mainit-init pa sapagkat merong eleksyon na darating. Ang title po ng ating lesson ngayon, sa darating na halalan 2025. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Liban na kung babanggitin. Tungkol sa eleksyon ito mga kapatid sa pagboto. Una sa lahat, sa ilalim ng ating saligang batas ng Pilipinas, partikular sa Artikulo 5 na may pamagat na suffrage, nakasaad na ang pagboto ay isang karapatan ng mamamayan. Gayunpaman, hindi ito itinuturing bilang isang sapilitang tungkulin. Ibig sabihin, walang batas na nag-uutos na kailangan bumoto ka. Bagamat hindi naman obligasyon natin ang bumoto, ay hinihikayat pa rin tayo ng pamahalaan na ang lahat ng mga mamamayan ay gamitin ang kanilang karapatang bumoto para makilahok sa proseso ng demokrasya at makapagpasya tayo tungkol sa kinabukasan ng bansa natin. Ang ating aralin ngayon mga kapatid ay nagawa sa purpose o layunin na kung ating gagamitin ang ating karapatang bumoto, ay maisagawa natin ito ng naayon sa kalooban ng Diyos. Di ba sinasabi naman ng kasulatan na anuman ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat sa kaluluwalhati ng Panginoon. Nais nating ipaliwanag muna mga kapatid sa ating araling ito, yung pangunahing teksto o main verse na ito sa Kawikaan 29 verse 2. Tungkol ito sa gobyerno. Ang sabi nito, kapag ang matuwid o kapag ang matutuwid ay namamahala, ang bayan ay nagsasaya. Yung tinutukoy na matutuwid dito mga kapatid, righteous, ang sabi rito, ay tumutukoy sa mga leader na may integridad, katarungan at takot sa Diyos. Kapag ang mga namumuno ay gumagawa ng tama at makatarungan, ang mga mamamayan ay nakakaranas ng kapayapaan, kaunlaran at kasiyahan, di ba? Yung kanilang pamamahala ay nagdudulot ng seguridad at tiwala sa gobyerno. Yun kung ang mga namamahala ay matutuwid. Pero yung kabaligtaran, sabi rito, ngunit kapag ang masama ay namumuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Yung pagbubuntong hininga mga kapatid ay simbolo yan ng paghihirap, pangungulila at kawalan ng pag-asa. Yung pagbubuntong hininga yung ganito, hihinga na malalim, ay nako, parang gana lang, wala ka nang magagawa kundi magbuntong hininga ka na lang. So, kailan nagaganap yan? Kapag ang masama ang namumuno. Ibig sabihin, yung talatang ito mga kapatid ay nagpapakita na kapag ang mga namamahala masama nga, magdurusa ang mga mamamayan dahil sa kawalan ng hustisya, pagsasamantala, korupsyon at pagdurusa. Kaya ang talatang ito mga kapatid ay isang malinaw na paalala sa atin ng kahalagahan ng pagpili ng matutuwid na leader. Ang ating desisyon sa eleksyon ay may direktang epekto sa kinabukasan ng bayan. Kapag nailuklok natin dyan mga kapatid, ay mga hindi qualified, hindi matutuwid, tapos masasama pa, talagang mapapabuntong hininga na lang tayo. Alam niyo kasi, apektado tayo sa kung sino ang mapipili natin. Sapagkat may kasabihan nga na madalas gamitin ng mga political analysts, itong kasabihan na every country has the government it deserves. Kung tatagalugin natin yan, ang bawat bansa ay may gobyernong karapat-dapat sa kanila. Bakit ganyan? Ano ibig sabihin niya mga kapatid? Unang-una, sinulat ito ni Joseph de Maistre. Sino ba itong si Joseph de Maistre? Isa siyang Savoyard philosopher noong 18 siglo. Siya ay taga Savoy
Savoy, isang lugar yan, isang rehiyon sa timog silangan ng Pransya. Matagal na niya naisulat yan, panahon pa ng 18th century, no? Noon ang Savoy ay hindi pa bahagi ng Pransya. Ito'y bahagi ng kaharian ng Sardinia noong araw. So, yan yung sumulat niyan. At naging tanyag yung kasabayang yan. Ang kahulugan niyan, mga kapatid, ibig sabihin lang yan, ang uri ng pamahalaan ng isang bansa ay refleksyon ng mga mamamayan ito. Yung kanilang pinili, aksyon at pagpapahalaga ng mamamayan, yun ang magiging gobyerno. Kung ang isang bansa ay may korupsyon, kung korap ang isang bansa, korap na pamamahala, maaring ito ay dahil sa kawalan ng pakikilahok ng mga mamamayan. Maling desisyon sa pagboto o kawalan ng pananagutan sa mga leader. Sa kabaligtaran, kung ang isang bansa naman ay matuwid, ang mga namamahala, ito'y bunga ng aktibong pakikilahok din ng mga mamamayan sa pagpili ng tamang leader at pagsuporta sa mabuting pamamahala. Kaya sabi dyan, ang bawat bansa ay may gobyernong karapat-dapat sa kanila. Bakit? Sila yung namili ng gobyerno. Totoo yan, lalo na sa demokrasyang bansa. So, sino ba nagluluklok dyan sa ating gobyerno? Di tayo rin kung sino yung manalo sa eleksyon. Ngayon, sa darating na May 12, 2025, muling magsasagawa ng halalan ng ating bansa para pumili ng mga manunungkulan sa ating pamahalaan. Para sa mga lokal na opisyal na magsisilbi ng 3 taon at para sa mga senador na may 6 na taong termino. Mahaba-haba sa Senado, di ba? Ano man ang maging resulta ng halalang ito, may angkop natin yan sa kasabihan na kinote natin kanina na ang bawat bansa ay may gobyernong karapat-dapat sa kanila. Kung ating magiging gobyerno ay magiging mahina o mabuti, refleksyon yan ng ating mga desisyon sapagkat sila ang ating iniluklok sa pwesto sa pamamagitan ng halalan. Kung mananalo ang politikong walang sapat na kaalaman, tiwali, nag-aaksaya ng salapi ng bayan, nag-aaksaya ng pasweldo sa kanila, mga nanalo lamang dahil sa popularidad, wala tayong magagawa kundi magtiis sapagkat yun ang ipinanalo natin. Sapagkat ito yung resulta ng ating desisyon bilang isang demokratikong bansa. Bagamat masakit tanggapin, mga kapatid, yan ang realidad ng politika sa ating bayan. Kaya nga bilang mga Kristiyano, mga kapatid, gamitin natin ang ating karapatan sa pagboto ng tama, makadiyos at may katalinuhan. Ipanalangin natin ang ating mga desisyon at magtiwala sa kalooban ng Diyos para sa resulta ng halalan. Naway gabayan tayo, mga kapatid, ng karunungan mula sa Biblia sa pagpili ng mga leader na may takot sa Diyos, na may integridad at tunay na maglilingkod para sa kapakanan ng bayan. Kaya dito pag-aaralan natin paano tayo mamimili ng mailuluklok natin sa ating pamahalaan. Pero bago yan, mga kapatid, yung susunod na bahagi muna tayo ng ating aralin, ay tingnan muna natin ang ating relasyon sa gobyerno bilang mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano ay inuutusan ng salita ng Diyos na kahit sino pa ang manungkulan sa ating gobyerno ay tungkulin natin magpasakop sa kanila. Di man natin sila binoto, ayaw man natin sa kanila, hindi man natin sila kapanalig, kailangan at dapat pa rin, mga kapatid, na magpasakop sa gobyerno gaya ng sinasabi ng Apostol Pablo sa Roma 13:1-4. Madalas natin gamitin itong mga talatang ito tuwing nalalapit ang eleksyon para ipaalala sa mga kapatid ang relasyon natin sa gobyerno. Ano mang gobyerno yan bilang mga mananampalataya. Sa Roma 13:1-4, ito po ang sabi ni Pablo, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang autoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang yon ay itinalaga ng Diyos. Tandaan niyo, isinulat ni Pablo ito sa ilalim ng masamang gobyerno, yung Roman Empire noong panahon na yan. Pero nandun pa rin ang pag-uutos, magpasakop daw tayo. At sinasabi pa rin na yun ay pamamahala na galing sa Diyos yan. Masama man yan o mabuti, Diyos ang nagtalaga riyan.
Sa talatang 2, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa. Ibig sabihin, hindi kilabot sa mabuting gawa. Kung mabuting ginagawa mo, hindi ka dapat matakot sa kanila. Hindi isang kakilakilabot ang gobyerno para sa iyo dahil mabuting ginagawa mo eh. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa kanya. Ibig sabihin, magiging kakampi mo ang gobyerno kapag mabuti ang iyong ginagawa. Tuloy natin. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos. Isipin nyo, God's minister, tinawag na lingkod ng Diyos. Yung mga namumuno. Para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala nila ng tabak. Sila'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. So nakita nyo mga kapatid na, isipin natin na yung mga talatang binasa natin na naisulat sa panahon at lugar na ang gobyerno noon ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roman Empire. Hindi mabuting gobyerno yun. Walang demokrasya dyan na katulad ng tinatamasa natin ngayon. Daig pa niyan ang sinasabi nating mga diktador na naranasan sa kasaysayan ng ating bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, malinaw ang utos ng Diyos sa mga Kristiyano na magpasakop sa mga namamahalang otoridad. Ngayon, ano ang kahulugan nito sa ating ngayon? Number 1, ang gobyerno ay instrumento ng Diyos sa pagpapanatili ng kaayusan. Kahit hindi perpekto ang pamahalaan, ginamit ng Diyos ang pamumuno upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Number 2, ang paglabag sa pamahalaan ay paglabag sa itinalaga ng Diyos. Sinabi sa Roma 13:2 kanina na ang lumalabag sa namamahala ay lumalaban sa Diyos mismo. Ipinakikita nito na ang pagsunod sa batas ay bahagi ng ating pagpapasakop sa Diyos. At number 3, mga kapatid, na ang mga pinuno ay may tungkuling pangalagaan ang mabuti at parusahan ng masama. Ito naman para sa mga nakaluklok. Di ba? Kahit may mga tiwalin leader, ang layunin ng pamahalaan ay protektahan ang kabutihan. Kaya sa ating mga Kristiyano, ay hindi tayo sang-ayon sa rebellion o sa anumang gawain na katulad ng inciting to rebellion. Ano ba inciting to rebellion? Yung inuudyukan mo yung mga tao na magrebelde laban sa pamahalaan. Hindi tinuturo ng Biblia ang armadong pakikipaglaban laban sa pamahalaan. Hindi natin suportado ang anumang pag-aaklas na lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan. Kaya ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano ay sumunod sa pamahalaan hanggat hindi tayo inuudyukan na sumuway sa kalooban ng Diyos. Kung ang gobyerno ay may pagkukulang, may nakita tayong diferensya, ang tamang tugon ay ipanalangin natin ang gobyerno. Kailangan natin ng karunungan at mapayapang paraan ng pagpapahayag ng katotohanan. Hindi rebellion, hindi sa pamamagitan ng paghihimagsik. So yan ang relasyon natin sa anumang gobyerno, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, merong limitasyon ang ating pagpapasakop sa mga tao. Sa mga tao kasama na ang gobyerno. Bagamat tinuturuan tayo magpasakop, pero may limitasyon. Sapagkat ang otoridad ay itinatag ng Diyos upang panatiliin ang kaayusan, so dapat magpasakop tayo. Gayunpaman, mga kapatid, may hangganan ang ating pagpapasakop. Ano ang hangganan yan? Hindi natin maaaring sundin ng anumang utos ng tao, gobyerno man yan o hindi. Hindi natin maaaring sundin yan kapag ito'y sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Example, mga kapatid, gaya ng mababasa natin dito sa Gawa 4:19, makikita natin ang pagtanggi ni Pedro at Juan sa utos ng mga pinuno ng reliyon na huwag ipangaral ang pangalan ng Jesus doon sa Jerusalem. Mga pinuno ng reliyon nung araw sa Jerusalem, sila rin ang pinuno ng civil, ng gobyerno nila, nung panahon na yon. Dual authority. Gobyerno na ng mga Hudyo at
sa religious matters, sila rin ang may otoridad. Inutos sa kanila na huwag ipangaral ang Panginoon Jesucristo. Ngunit ang naging sagot ni Pedro, sabi dito, ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. So yung pangungusap na yan, pangungusap ng pagtutol yan, ng pagsunod nila na sasabihin sa kanila huwag ipangaral si Jesus. Parang sinasabi lang nila rito na, abay, hindi matuwid na susunod kami sa inyo. Kailangan sumunod muna kami sa Diyos. Gaya nung pangyayari, unang pangyayari yan. Ikalawang pangyayari, ganun din, pinagbawalan din ulit sila kasi hindi sila sumunod, inaresto ulit sila, inimbestigahan sila, sumagot si Pedro. At yung mga apostol, sabi rito sa 5:29 naman ng mga gawa, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. So malinaw ang prinsipyo mga kapatid, tayo mga Kristiyano, kapag ang kautusan ng tao ay sumasalungat sa utos ng Diyos, dapat nating unahin ang pagsunod sa Diyos. Ngayon, saan natin may apply yan? Tatlong bagay na pwede natin pag-applyan niya, mga halimbawa ng aplikasyon, talatang binasa natin. Number 1, sa pinag-uusapan natin, sa gobyerno o pamahalaan. Ang ating gobyerno ay may batas at alituntunin. Ngunit kung isang batas ay sumasalungat sa moralidad at sa kalooban ng Diyos, hindi tayo obligadong sundin ito. At dapat talagang hindi natin dapat sundin yan. Sa ating mga pagtatrabaho, may mga pagkakataon ng ating mga employer ay maaari mag-utos ng hindi makatarungan o immoral na mga pag-uutos. Sa ganitong sitwasyon, dapat tayong manindigan sa katotohanan. Huwag nating susundin. At sa ating pananampalataya, kung may humahad lang sa ating pagsamba, halimbawa, katulad nung nangyari kila Pedro at sa ibang mga apostol, dapat maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kahit may mga pagtutol pa, sino man dyan, gobyerno man yan o hindi. So nakita niyo mga kapatid, ang Diyos ang pinakamataas na autoridad. At wala sino man tao, wala sino man gobyerno o institusyon ang maaaring lumampas sa kanyang utos. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, tayo ay tinatawag upang sumunod sa batas ng Diyos, higit sa batas ng tao, lalo na kung ito ay sumasalungat sa kanyang katwiran. So yun po mga kapatid, limitasyon ng pagpapasakop. Ngayon, tungkol sa eleksyon, hindi naman masama ang tayo'y sumali sa eleksyon mga kapatid. Kung mandidado ka, botante ka man o hindi, wala namang ipinagbabawal ang banal na kasulatan. Kaya pag-aralan natin mga kapatid, yung pamantayan ng pagpili ng mga namumuno sa bayan. So dito mga kapatid, tatalakayin natin paano ba tayo pipili ng mga kandidato ayon sa pagtuturo ng Biblia. Pero bago yan mga kapatid, bakit ba natin tinatalakay ito? Samantalang sinasabi ng Biblia, kahit ano pang uri ng gobyerno, ang maupo dyan, masama man o mabuti, na umiiral dapat magpasakop ang mga Kristiyano. Bakit ba ang mga Kristiyano dapat makilahok sa eleksyon o bumoto? Wala naman tayong magagawa kung ano man ang maging resulta ng eleksyon. At hindi naman doktrina. Hindi natin doktrina, hindi naman doktrina ng Biblia na dapat ikaw ay bumoto. Walang ganong utos. So, hindi natin sinasabi dito na dapat lahat ng Kristiyano ay bumoto. Ngayon, nasa sa inyong conviction yan. Nasa inyong paniniwala, pagtanggap. Kung gagamitin nyo ang karapatan ninyong bumoto. No? Pero ito yung mga bagay kung bakit natin tinatalakay ito mga kapatid. Una, bagamat dapat tayong magpasakop sa gobyerno, dapat din meron tayong responsibilidad. Meron tayong responsibilidad na pumili na matuwid na leader. Alam niyo ba, responsibilidad din natin na, lalo na kung binibigyan tayo ng pagkakataon na pumili ng leader natin, gawin natin na maayos ito. Gawin natin na matuwid yung ating pagpili. Number 2, mga kapatid, ay ang halalan ay pagkakataon din upang maging daluyan ng kalooban ng Diyos. Sa isang demokratikong bansa, may karapatan ng bawat mamamayan na bumoto, di po ba? Ito ay isang pribileyo. Hindi ito isang pabigat. Kung may kakayahan tayong pumili ng leader na may takot sa Diyos, na may katalinuhan, at hindi korap, bakit hindi natin gawin yun, mga kapatid? Bakit natin ito pagpapawalang bahala?
binigyan tayo ng karapatan na pumili. Sapagkat sa Biblia, meron ding binigyan ng karapatan na pumili ng leader. Si Moises, binigyan niya ng karapatan ng mga tao na pumili ng kanilang magiging leader. Mamaya, madadaanan po natin yan. At ikatlo, mga kapatid, kung bakit natin pinag-aaralan ito, may mga Kristiyano, ang mga Kristiyano ay tinatawag para maging asin at ilaw na mundo. Di ba ganun ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 5, 13 hanggang 16? Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo maging asin at ilaw na mundo. Kung magpapabaya tayo sa halalan, hinahayaan nating manaig ang kasamaan sa pamahalaan sa halip na maging bahagi ng pagbabago, abay hindi naman sapat yung mananalangin lang tayo para sa mabuting gobyerno. Kailangan din natin gamitin ang ating mga karapatan upang maisulong ito. So, kailangan kumilos din tayo, di ba? Total, binigyan na tayo ng karapatan eh. At yung ikaapat, kung bakit natin tinatalakay ito, ang pananagutan ng masamang gobyerno ay nasa mga mamamayang hindi gumikilos upang itama ito. Kung hindi tayo boboto, mga kapatid, paano natin masasabing gusto natin na mabuting pamamahala? Sabi nga natin kanina, di ba? Ang bawat bansa ay may gobyernong karapat-dapat sa kanila. Kung hinahayaan natin ang mga tiwali at walang kakayang leader na manalo sa pamamagitan ng ating pagiging kampante, hindi tayo kikilos, magiging bahagi tayo ng problema. Alam niyo, mamaya makikita natin sa Exodo, dadaanan natin mamaya yan, ang tamang pamumuno ay dapat may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at ayaw ng suhulan. Kung wala tayong mga pamantayan sa ating mga pagpili, maaaring tayo mismo ang dahilan ng paghihirap ng bayan dahil hindi tayo nakikialamin. Di ba? Ang pagboto ay isang karapatan na ipinagkaloob sa mga mamamayan ng ating bansa. Bilang mga Kristiyano na gagamit ng karapatang ito, ay nararapat lamang na ating gamitin ito nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Majority sa atin dito, majority sa inyo, mga kapatid, kung hindi man lahat pero majority, nakatitiyak ako, nakararami sa atin ang gagamit ng karapatan ng pagboto. Pero tandaan ninyo hindi natin sinasabi na pag hindi ka bumoto, nagkakasala ka. Bahala ka sa sarili mong conviction. Pero mga kapatid, kung boboto tayo, dapat maging instrumento tayo ng Diyos upang maisulong ang matuwid na pamamahala. Kung tayo ay magpapabaya sa ating karapatang ito, hindi natin maipapakita ang liwanag ng Diyos sa larangan ng politika. O kung sabihin natin, wala tayong pakialam dyan. Hindi naman po pwede, mga kapatid, na mabuhay tayo sa digdig na ito na wala tayong pakialam sa kapwa natin. Apektado tayo lahat dyan, mga kapatid. So, yan po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit natin tinatalakay ito. May singit ko lang, mga kapatid. Yung sinabi ni Santiago sa 4:17, kung natatandaan ninyo, kaya't ang sino mang nakakaalam, sabi ni Santiago, ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. So nakita niyo, mga kapatid, na alam mo kung ano yung mabuti, alam mo kung ano yung maganda, hindi mo ginawa, may kasalanan ka. Maliban na lang kung bahala ka. Pero conviction mo yan, mga kapatid. Pero lumalabas dito, mga kapatid, talagang totoo, halatang halata naman na tayo ay nangihikayat na gamitin natin ang ating karapatan. Nangihikayat lang, kinukumbinsi ko lang kayo na gamitin natin ang karapatang bumoto. Pero kung ayaw nyo, okay lang, bahala kayo. Pero wag muna kayo mag-final decision. Tingnan nyo muna to, mga kapatid, yung natitira pang bahagi ng ating lesson. Alamin natin, mga kapatid, yung pamantayan ng pagpili ng mga namumuno sa bayan. Tingnan nyo. Maiksi lang to sapagkat dalawang grupo lang ng mga talata itong gagamitin natin. Una-una, dapat may kakayahan. May takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at napupuot sa suhol. Isang talata lang yan, mga kapatid. Pero naglalaman ng 1, 2, 3, 4. 4 na criteria ito, mga kapatid. Criteria nung sino ba ang iboboto natin. Bukod dito sabi sa Exodo 18:21, panahon ni Moises to. Yung ini-establish pa lang ang government ng Israel.
Ang sabi sa kanya, bukod dito ipipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan. So dapat may kakayahan. People, sabi nito, shall select from all the people able men. Ano ibig sabihin niya? May kakayahan. Pumili ng mga kwalipikado at may talento. Yung qualified talaga. Hindi basta-basta. Kung mga may sapat na karunungan ang ating pipiliin, mapapabuti tayo, mga kapatid. Kaya dapat tinitingnan natin, ito bang kandidato na to, qualified ba to? O baka naman dahil fans lang ako nito. Di ba? O dahil believe lang ako sa mga balita tungkol sa kanya, o kaya malapit lang ang puso ko sa kanya, qualified ba siya sa posisyon na kanyang tinatakbuhan? Ano-ano mga qualification? Gaya ng may takot, mga may takot sa Diyos. Yan ang unang pamantayan ng isang leader na qualified. Dapat may takot siya sa Diyos. May takot sa Diyos, hindi yung minumura ang Diyos. Ibig sabihin may kabanalan, may moralidad, at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Moralidad, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, ang takot sa Panginoon, napakahalaga niyan. Sabi nga rito sa Kawikaan, tungkol sa takot sa Panginoon. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. So ang isang leader na may takot sa Panginoon ay may puso para sa katarungan niyan, katotohanan, at meron niyang pagmamalasakit sa kapwa. Hindi siya magpapadala sa kasakiman o pansariling interes kasi may takot siya sa Panginoon. So meron siyang wisdom agad nun. Diyan nagsisimula ang wisdom, takot sa Panginoon. Kung ang ilalagay natin, wala takot sa Panginoon, wala ngang Diyos, mabigat to yan mga kapatid, masasalaula ang ating bansa. So gaya na may takot sa Diyos, mga lalaking mapagkakatiwalaan, ibig sabihin tapat, hindi sinungaling, maasahan sa kanilang tungkulin. Totoo ang kanyang mga sinasabi at ang kanyang mga ginagawa. At ano pa? At mga napupuot sa soul. Ano yung napupuot sa soul? Soul, yung corruption yan, di ba? Hating, covetousness, yung sakim, no? So, ang problema natin, mga kapatid, hindi lang sa mga politiko, yung suhulan. Pati yung mga botante, nasusuhulan. Nakita naman natin, hindi natin may aalis talaga sa ating kapaligiran. Hindi natin may tatatwa pala na talagang laganap ang suhulan sa panahon pa lang ng kampanya. Ang daming pera na umaapaw sa lipunan panahon ng eleksyon. Pati botante, manunuhol na rin. So nakita nyo, no? Tingnan nyo, tungkol sa suhol, ayaw na ayaw ng Diyos yan. Sabi rito sa Exodo, huwag kang tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga pinuno at sinisira ang mga salita ng mga banal. So nakita nyo, no? Nakakabulag pala yung suhol. Pati mga botante nabubulag sa suhol. Boto na lang ng boto, basta nasuhulan. Yung katiwalian, mga kapatid. Kaya ng suhol, sumisira ng pamahalaan yan at nagdudulot ng matinding pagdurusa sa mamamayan. Kaya dapat tayo mag-ingat sa mga leader na inuuna ang pansariling kapakinabangan kaysa kapakanan ng bayan. Alam niyo, minsan sa personal kong interest o personal kong experience, meron akong, hindi ko nababanggitin ang pangalan, no? Meron akong hinahangaang politician na bilib na bilib ako sa historical background niya. Pero nung maanggihan ako ng hindi sinasadyang suhol, dahil namigay ng pera sa amin, naanggihan ako eh. Sabi ko, hindi na kita iboboto. Bakit? Binigyan mo ako ng 300 bakit ko naman tinanggap ang 300? Binigay na sa akin eh. Hindi naman natin kinukonsente yung, hindi naman tayo sang-ayon doon sa, doon sa, kunin mo yung pera, wag mo siyang iboto. Pero somehow, may wisdom din doon eh. Unang-una, yung perang ibinibigay sa iyo, hindi naman kanya. O kaya mga kapatid, ganito yan. Ang para sa akin, ang opinion ko lang to, kapag ang isang kandidato sinuhulang ka,
Yun ang unang senyales na huwag mo siyang iboto. Sapagkat babawiin niya yan eh. Sa kaban ng bayan, alam na natin yan eh. Di ba? So, ayaw natin ng korupsyon, mga kapatid. At ang korupsyon, nagaganap yan hanggang sa mga barangay. May suhulan din yan somehow. Ano yung suhulan? Magpapainom, magpapalasing, no? Magpapaparty. It's a form of suhol din yan. Marami, mga pangako. Alam natin, magaganda batas natin tungkol dyan sa COMELEC rule sa vote buying. Kaya lang hindi mo nasusunod yan, mga kapatid. Kasi ang hirap din maghabol, hirap din magdemanda. So nakita niyo, mga kapatid, no? Pero at least yan, may guide tayo. May kakayahan. May takot sa Diyos. Mapagkakatiwalaan at napupuot sa suhol. Ikalawa, matalino, may pangunawa at may karanasan. Yan yung pamamahala na dapat nandoon. Yan yung mga pamamahala tuloy, yan yung mga kwalifikasyon na dapat nasa mga pipiliin natin mga kandidato. Yung pamamahala hindi lamang tungkol sa pagiging sikat o popular, kundi dapat may karunungan, may katalinuhan at malalim na pangunawa sa mga suliranin ng bayan. Ang tamang leader ay hindi lamang may kaalaman kundi may sapat ding karanasan. May experience din upang epektibong pangasiwaan ng kanilang tungkulin. Ito ang sabi rito, pumili kayo ng mga lalaking matatalino. Lalaking mga matatalino, ibig sabihin may karunungan, wise, may wisdom. Yung pipiliin ay dapat may kakayahang mag-isip ng tama, gumawa ng makatarungan desisyon at may malawak na pangunawa sa mga bagay. Isipin nga ninyo, no? Sa panahon pala ng pangangampanya, sasabihin na wala siyang alam doon sa tinatakbuhan niyang posisyon. Pag nanalo daw siya, kanyang pag-aaralan. Meron nga tayong nailuklok, 3 taon na nasa pwesto hanggang ngayon, nag-aaral pa rin. Sayang na pasweldo sa kanya. Sayang lang yung port barrel, kung tawagin nila. So nakita nyo, daang-daang milyon ang pinag-uusapan dyan, mga kapatid. Isipin nga ninyo. So pumili daw tayo ng lalaking matatalino. Hindi sa simula pa lang sasabihin, wala silang alam. Bakit ka naman kakandidato? Maawa ka naman sa bayan. Di ba? Tapos may pangunawa. May pangunawa, discernment. Bukod sa katalinuhan, kailangan din may pangunawa, discernment. Yung kakayang umunawa ng sitwasyon yan. Pag sinabing discernment, yung nararamdaman niya ang pinagdaraanan ng iba. Yung magbigay ng tamang hatol sa mga komplikadong usapin. Hindi lang matalino, hindi lang mahabagin ka. Hindi lang naiintindihan mo, dapat magkakasama yan. May talino. Meron nga mabait. Wala naman talino. At wala ring karanasan. Sabi rito, may karanasan. Hindi lamang theoretical ang kanyang nalalaman, kundi may practical na karanasan sa pamumuno, sa pagharap sa mga tao. Yung karanasan, mga kapatid, nagpapatibayan ng kakayahan para harapin ang tunay na mga hamon ng pamumuno. So nakita nyo, mga kapatid, no? Yung mga kwalifikasyon na yan, mga kapatid, hindi pwedeng isa lang ang kukunin dyan. Kailangan may alam ka, may pangunawa, may karanasan. So, simple lang, mga kapatid, ang pamantayan ng pagpili ng mga namumuno sa bayan. At yan, mga kapatid, ibinigay ni Moises sa Israel. Sapagkat ang Israel ay binigyan ng karapatan din na mamili sila ng kanilang mga leader. So yun po, mga kapatid, yung pamantayan ng pagpili ng ating mga iboboto. Mga kapatid, ang halalan ay hindi lamang isang karapatan na maaari natin gamitin ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating pagboto, tayo ay nagiging katuwang ng Diyos sa paghahanap ng mga leader na magtataguyod ng katarungan, katotohanan at kabutihan. Bagamat tayo ay tinawag na magpapasakop sa anumang pamahalaan, binigyan din naman tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng pagbabago sa pamamagitan ng tamang pagpili ng mga pinuno. Huwag nating sayangin yung pagkakataong ito. Gamitin natin ang ating mga boto na may pananampalataya, karunungan at gabay ng Diyos. Naway ang ating mga desisyon ay magdala ng liwanag
at pag-asa sa ating bayan, at sa lahat ng ito mga kapatid, ang Diyos ay maparangalan. Kung tayo man ay nagkukulang ng karunungan, dahil medyo mahirap din mamili, no? Maaaring magkulang tayo ng wisdom sa pagpili, pero may solusyon dyan eh. Tulad ng ating sinabi na nung una, daanin natin sa panalangin din ang ating pagpili. Paalala ko lang sa inyo yung sinasabi ni Santiago sa 1.5, bagamat ito tungkol sa pagsubok, pero magagamit din natin itong talatang ito sa iba't ibang larangan ng buhay natin. Ang sabi dito sa Santiago 1.5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at yun ay ibibigay sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, sa pamamagitan ng prayer na may pananampalataya, tayo ay magkakaroon ng gabay para makapamili tayo ng mahusay na leader, ng tamang leader, yung karapat-dapat na leader na magtataguyod ng katarungan, katotohanan at kabutihan. So hingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating gagawing pagboto. Sa mga naipaalala sa atin ngayon, matapos nating may panalangin, mapag-isipan, ang mapagtimbang-timbang, ang mga katangian at magagandang basihan ng pagpili ng ating iboboto, tingnan at suriin din natin ang ating mga puso bilang mga botante. Ayusin din natin ang nilalaman ng ating puso. Unang-una mga kapatid, paano ngayon tayo boboto? At ano ang kalagayan ng puso natin sa pagpili ng kandidato? Alam niyo mga kapatid, sa kabuuan, hindi natin hawak ang puso at pagdidesisyon ng mga kandidato. Hindi natin alam kung ano ang gagawin nila pagkatapos na sila'y mailuklok. Pero may pananagutan tayo sa ating puso bilang mga Kristiyano. Sa panahon ito ng eleksyon, mga kapatid, nakikita ba natin sa atin ang tunay na katangian ng isang tagasunod ni Kristo? Pairalin din natin ang ating pagiging Kristiyano sa panahon itong eleksyon, mga kapatid. O katulad din tayo ng ibang tao na kung kumilos at magdesisyon, parang walang Diyos na nakatingin sa atin. Number 3, pinangahawakan ba nating mabuti ang pagiging mananampalataya natin? O tulad sa iba na handa tayong talikuran ang ating pagiging mananampalataya kapalit ng pera o ilang halaga ng salapi. Maging mainit man ang usaping politika, maging mapanukso man ang inaalok na pera, alalahanin nating hindi lang tayo botante o mamamayan ng bayang ito na may tungkulin at karapatang bumoto, kundi pakaisipin natin na unang-una sa lahat mga kapatid, tayo po ay mga alagad ni Kristo. Ito ang pangunahing pagkakakilanlan dapat sa atin. Kaya panghawakan nating mabuti ang ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Samantalin nating maging ang panahon ng eleksyon, mga kapatid, na may pakilala si Kristo sa pamamagitan ng uri ng ating pamumuhay at paraan ng pagpili at pagkakaroon ng puso na sumusunod kay Kristo, na may pagbabago sa isip at hindi tumutulad sa mga maling nakasanayan ng sanlibutan ito. Kung nalilito pa tayo sa mga usaping politika o madali tayong matangay sa mga maling pagkilos ng iba, pakaisipin at itatak natin sa ating isipan ng ating Panginoon ang dapat nating sundin. At ang dapat maghari sa atin ay walang iba kundi si Kristo. At maaaring maging guide natin sa darating na halalan. Gawin natin ang ating pagboto kung tayo man ay boboto. Gawin natin ang lahat sa kaluluwalhati ng Panginoon. Kaya isipin natin, kung ang iboboto ko ba ay si ganyan, maluluwalhati ba ang Diyos? Kung si ganito ba ang aking iboboto, matutuwa ba ang Diyos na pinili ko siya? So, pag-aralan nating mabuti mga kapatid. Hanggang dyan mga kapatid, nawa ang araling ito ay makatulong sa atin sa darating na halalan. Pagpalay tayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.